hinding-hindi isusurrender ng kasalukuyang administrasyon ang posibilidad na makonvict si Vice President Inday Sara. Gagamitin nila ang lahat ng pwede nilang gawin, kasama na yung pamimili. Tayo sa impeachment po, sir. May mga senator judges na nakikita na parang tila meron na silang conviction. Alam na nila kung ano yung mga, kumbaga, sino yung sisisihin dito sa impeachment. Tapos may mga senator judges naman na kapag hindi nakuha yung gusto nilang sagot, ay yun nga, nasasabihan ng tanga, sir. Masasabi po ba natin na for show na lang po itong impeachment trial at alam na natin na kung ano yung magiging boto ng halos ng majority ng mga senators po, sir, dito sa impeachment trial po? Dalawa ang nakikita ko pangitain dyan sa impeachment trial. Una, patuloy na sisiraan si Vice President Inday Sara, hindi lamang ng prosecution, hindi lamang ng mga spokespersons ng prosecution panel o ng Congress, kundi pati ng mga ilang senador na malinaw na sa kanilang pananaw, i-convict nila si Vice President Inday Sara. So, kung hindi man sila magtagumpay at hindi nila makuha yung threshold number of 16 votes para makonvict si Vice President Inday Sara, at least siniraan nila ng siniraan in the hope na hanggang ngayon naman hindi natin nakikita sa surveys, in the hope na bababa at bababa ang approval ratings at ang trust ratings ni Vice President Inday Sara. Number one. Pangalawa, parte rin yan ng propaganda value ng kanilang mga ginagawa dahil hindi isusurrender ng kasalukuyang administrasyon ang posibilidad na makonvict si Vice President Inday Sara. Gagamitin nila ang lahat ng pwede nilang gawin, kasama na yung pamimili. Wika nga kung nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino dun sa Corona impeachment trial, dinaan sa pork barrel, sa PDAF, no? Tinatawag na PDAF, na dinagdagan ng anywhere from 50 million, ganun kaliit no, 50 million to 100 million each. Ngayon sigurado billion-billion ang pinag-uusapang projects o pinag-uusapang ilalabas para masuhulan ang pwedeng magpasuhol para mag-convict kay Vice President Inday Sara. At the same time, nagawa nila yung kanilang panaginip, pangarap nila na masiraan si Vice President Inday Sara. Pero ako na may nagpapasalamat dun sa mga matatag na mga miyembro ng minoriya at ilang mga independent sa majority na pag nagtatanong, nakikita mo na ang gusto lamang malaman ano ba ang katotohanan, no? Whereas merong mga ilan dyan, no, na talagang wala sila, talagang kasangkapan na lamang sila, instrumento na lamang sila ng Malacanang upang mapabagsak si Vice President Inday Sara. And that is the reason also kung bakit batay na rin sa mga surveys, parang walang interes ang taong bayan sa nangyayari sa surveys, sa impeachment trial. Hindi na nanunood. O makinig man, kapraso, pakikinggan, tapos magsasara na ng kanilang mga cellphone, magsasara na ng kanilang TV. Dahil parang kung sa ang taong bayan na nakapag-conclude na sila in their minds, no? Na-conclude na nila na ito'y paninirang puri lamang, itong impeachment trial, no? Ito'y politika lamang ang dahilan, hindi accountability, hindi transparency, hindi justice. Ito ay paninira lamang at pamumulitika lamang. Kaya hindi na nakikinig ang taong bayan baliwala na sa kanila. Wala. Magkaaksayahan mo pa ba ng panahon yung impeachment trial? Ganun na nangyayari ngayon, no, Almar? Alright. Siguro, sir, huling message nyo po sa ating mga kababayan na sumasalo po lahat ng problema dito sa ating bansa po, sir. Well, sa ngayon, at tatapatin ko ang ating mga kababayan, wala akong nakikitang magiging improvement o pagbabago sa katatayuan ng ating buhay between now and eleksyon ng 2028.
umasa na lamang tayo na sana tayo na rin mismo, nasa kamay naman natin yan, tayo ang susulat ng boto natin, ano? Sana naman ay magkaroon ng tunay na pagbabago pagdating ng 2028. Maghalal tayo ng Pangulo na may tapang, may malasakit, at talagang gagawa at gagawa, makikinig, alam makinig sa pulso ng taong bayan. At gagawin ang tama, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi sa susunod na henerasyon ng ating mga anak, mga apo. No? Dahil talagang ngayon, binabasa ko yung ating 7.2 trillion budget, the highest in history, na tumaas by 500, more than 500 billion pesos compared dun sa nakaraang taon. It's more of the same eh. Wala akong nakikitang pagbabagong totoo eh, no? Cosmetic changes here and there, but at the when you look at it deeply, i-analyze mo ng gusto, makikita mo na it's more of the same. It is a political budget, no, intended for the 2028 elections. Pero huwag tayo magpadala diyan. Isipin na lang natin kung gaano ang hirap ng buhay natin ngayon, ayaw nating ipadanas sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa susunod na saling lahi, yung hirap na dinaranas natin ngayon. We have to vote for change in 2028. Kaya ko po na itanong sir kasi may mga nasa pamahalaan na parang tila ginagamit din na kumbaga kumukuha din ng atensyon gamit itong kapag bumabaha. Kasi nga yung dito sa MMDA itong si Torre ay may mga pictures o post. Hindi naman masama yung post niya pero yung ganitong estilo sir na kumukuha ng simpatya, na kumukuha ng hindi ko makuha yung tamang term, pero yung may mga plano sa susunod na eleksyon kasi may mga nagsasabi na tatakbo daw itong senador kaya nga umeepal kapag may mga ganitong sitwasyon po sir. Ano po masasabi po ninyo Yun dun na nga, sa umeepal. opo. Talagang balita ko sa mga sources ko talagang may balak na tumakbo sa mas mataas na tanggapan katulad ng Senado. Pareho rin nung nakita nyo sa Pampanga ba yun na nagpunta si Secretary Vince Dizon dahil trabaho naman niya yan, DPWH siya, nagpunta kasama si bagong Cabinet Secretary Benhur Abalos. Hindi naman trabaho ng cabinet secretary yun, pero ando doon at nagkokomento rin tungkol sa baha, no? Yan ang mga taong alam natin na may mga balak na tumakbo sa posisyon na naman sa darating na halalan. Kaya puro politika ang inaatupag ng ating pamahalaan at ang mga galamay ng ating pamahalaan. Hindi iniisip yung kasalukuyang paghihirap ng taong bayan. O ito, pumatak na naman, lumakas na naman ang ulan dito sa amin, ano? Ewan ko dyan sa inyo sa Makati. Pero ganyan no? At alam naman nating taon-taon, tayo ay dinadaluyan ng 20 hanggang 21 bagyo. Alam natin yan Maliit pa tayong mga bata, yan ang ating geographical curse, wika nga, no? Talagang daluyan tayo ng mga baha at daluyan tayo ng bagyo. Ano ginagawa natin, no? Opo. Sir, panghuli na lang siguro dito sa issue ng baha, sir. Kapag ka umuulan, laging sinasabi ng ilan sa nasa pamahalaan, lalong-lalo na yung Pangulo, ay sinisisi yung ulan. Kaya nga bumaha daw kasi umulan. Ito po bang statement na to ng Pangulo po, sir, at ng ibang mga nasa pamahalaan, itong mga politiko na sinisisi yung ulan kasi nga sinisisi yung ulan sa pagbaha. Ito po ba yung indikasyon o ito na po yung patunay na sa sinasabi noon ni former President Rodrigo Duterte na isang weak leader po si BBM, sir? Malinaw naman yan Hindi na natin kailangang ulit-ulitin yan. Noong pa sinabi na ni Pangulong Duterte at pagkakamali din ng kanyang anak na si Vice President Inday Sara at marami naman sa atin ang mga na loko, wika nga, no? Na naniwala na posibleng gumanda ang buhay ng tao pag nagsama si Vice President Inday Sara na siya naman talagang nagpapanalo kay Pangulong BBM, ano? Pero tingnan mo na lang yung nangyari nung nakaraang linggo. Halos buong linggo walang
klase at walang trabaho, no? Hindi kasi dahil nga sa baha. Pareho nung anak ko, galit na galit nung isang linggo kasi yung apo ko, yung anak niya, na dapat ay nagpumapasok sa eskwelahan, kuminsan dinala na sa eskwelahan pagdating doon walang klase, no? Ang mahal-mahal ng tuition na binabayad mo ko, ikaw ay middle class, ang klase, anong dunong ang papasok sa ating mga kabataan kung ganyan ang ganyan? Yung trabaho na natitigil, binibili yung kawawang mga na naglalakad sa baha pagkatapos walang masakyan dahil din sa baha, hindi nakapasok sa trabaho, walang sweldo, no? The physical and economic cost of flooding, brought about by rains, no, is it's such a monumental problem, no? The impact on the economy is so much, no? Kaya pati presyo nga ng mga gulay at lahat ng pangunahing bilihin nagsisipagtaasan. May solusyon naman gaya nga na sabi ko kanina, maraming solusyon na nailahad na sa atin. Bakit hindi ginagawa? Bakit ngayon lang, na dito nga sa bagong project, sa bagong budget nila na 7.2 trillion, ay nagkaroon na naman ng flood control. Meron na namang ipapasok sa flood control na 107.4 billion na flood control projects. Sa National Expenditure Program pa lang yan. Pagdating yan sa Kongreso, dadagdagan na naman sigurado yan ng mga dorobo dun sa ating lehislatura, no? Para kumita na naman sila dahil eleksyon na sa susunod na 2028. Opo. Sir, last na lang on my part. Doon po